Ang A-list actress kong asawa ay may dalawang personalidad. Sa umaga, para siyang yelo sa lamig sa akin. Pero pagdating ng gabi, nagiging nag-aalab at malambing siya. Akala ko, magiging masaya kami ng ganito magpakailanman. Hanggang sa isang araw. Nagpakita siya ng matinding pagnanais na protektahan ang isang baguhang aktor. Ibinigay pa niya ang lead role sa isang TV series na pinondohan ko ng 10 bilyon sa isang baguhang aktor na walang karanasan. Tumawag ako para questionin ang direktor, pero nalaman kong hiling pala ito ng top-tier star kong asawa, si Lin Yuru. Pagkababa ko ng telepono, nakita ko ang post ng bagong lead actor sa social media, kinakabahan ako. Salamat kay Ate Yuru sa pagtitiwala at pagpili sa akin. Sa wakas, ako na ang leading man ni Ate. Ang kasamang larawan ay siya na nakaakbay sa baywang ni Lin Yuru, habang nakapout, habang ang babae naman ay nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Ang top comment ay mula mismo kay Lin Yuru, ikaw kasi ay isang matigas ang ulo at hindi sumusukong maliit na tigre. Go, go, go. Biglang bumigat ang dibdib ko. Mukhang ang 5 taon naming pagsasama ay manganganib na. Ang malabong komento ni Lin Yuru ay agad na nag-viral. Ang mga fans niya ay dumagsa sa social media account ng baguhang aktor na si Jing Hang, sabik na makita ang bagong bayaw. Napuno ang comment section, ang gwapong kuya, ikaw ba ang bago naming bayaw? Yung nasa taas, kailangan pa bang itanong? Sobrang totoo na kaya. Kahit sa 3 beses nang nakapareha ng ate natin na sikat na aktor, may isang braso siyang distansya. Kailan niyo ba nakitang si ate ang kusang nagpakilig? Sobrang real na nito, iiyak na ako. Hindi ko akalain na kapag nakilala na niya ang tunay na pag-ibig, ang Reyna natin ay magiging ganito ka-sweet. Huwag kang mag-alala, ate. Kaming mga fans mo ang poprotekta sa bago naming bayaw. Si Jing Hang, na nakikisali sa usapan, ay nilike pa ang mga tumatawag sa kanyang kibayaw at nag-reply, pamilya, mga baby, salamat sa pagmamahal niyo sa akin dahil mahal niyo si Ate Yuru. Napakaswerte ni Ate Yuru na magkaroon ng mga munting kayamanan na tulad ninyo. Sana suportahan niyo rin ako sa hinaharap. Ako na ang bahalang mag-alaga kay ate para sa inyo. Pero inaapi ako ng ate niyo kanina. Mga munting kayamanan, tulungan niyo ako. Waa! Ang bagong bayaw nagpapakilig online. Lalo pang kinilig ang mga fans. Humiling sila na mag-livestream si Jing Hang para suportahan siya. Agad namang pumayag si Jing Hang. Nag-live siya, nakapout na parang nagrereklamo pero puno ng ngiti ang mga mata. Nasaan ang mga munting kayamanan? Sinipa ako ni Yuru sa puwet kanina. Tingnan nyo, tumatawa pa siya. Lumipat ang kamera sa kabilang panig, sa harap ng isang makeup table, kung saan si Lin Yuru ay tawang-tawa na halos matumba. Ang saya niya ay kitang-kita sa screen. Mabilis ang pag-usad ng mga komento. Mga sis, maniwala kayo sa akin, 100% may relasyon sila. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang makikitang in love si ate. Ang sweet. Mga sis sa taas, naniniwala kami sayo. Sobrang sweet kasi. Ang ganda ng relasyon ni na ate at bayaw. Handa na ang pera ko para sa kasal at binyag ng anak nila. Sino nang mabait dyan, pakidala ang munisipyo dito. Pakasalin na sila agad. Gusto ko nang makita ang honeymoon. Kung ganoon, kailangan nating tanungin si gwapong bayaw o si ate ba natin masarap hawakan. Biglang namula ang mukha ni Jing Hang. Tinakpan niya ang kanyang mukha at nahihiyang tumango. Masarap, sobrang lambot hawakan. Nagkagulo ang live stream. Gwapo naming bayaw, linawin mo kung saan. Importante ito sa akin. Bayaw, ay elaborate mo pa, please. Halatang hindi na kinaya ni Jing Hang. Agad siyang humingi ng tulong kay Lin Yuru. Yuru, pakisaway mo nga ang mga munting kayamanan mo. Nahihiya na ako. Ang mahahabang binti ni Lin Yuru ay mabilis na lumitaw sa livestream. Yumuko siya, ipinatong ang mga kamay sa sandalan ng upuan ni Jing Hang, at inilapit ang mukha sa kamera, halos magkadikit na ang kanilang mga pisngi. Dahan-dahan lang, ha? Ang munting lalaki ko ay madaling matakot. Huwag niyo siyang asarin. Hinila ni Jing Hang ang kwelyo ni Lin Yuru at isinubsob ang ulo sa liig nito. Yuru! Sobrang nakakahiya. Nag-spam ang mga fans ng key, sobrang sweet. Nakatitig ako sa screen, saka tinawagan si Lin Yuru.
Tiningnan niya lang ito at ibinaba ang tawag. Nagalit ako. Tinawagan ko ang direktor. Tanggalin mo ang lead actor. Si Higyu, nagsimula na po ang shooting. Kung papalitan natin siya ngayon, baka walang aktor na gustong tumanggap. Masisira ang reputasyon nila. Kailangan siyang palitan. Huwag kang mag-alala sa bagong lead actor, ako na ang bahala. Ang kumpanya ko ang 100% na nagpondo sa proyektong ito. Ako ang may huling say. Nang makita ng direktor na desidido ako, agad siyang sumang-ayon. Nang gabing iyon, binura ng official social media account ng BE series ang announcement tungkol sa lead actor. Ako naman, pagkatapos ng business trip ay dumiretso sa set kinaumagahan. Nagme-makeup si Lin Yuru sa dressing room. Nang makita niya ako, pinalabas niya ang lahat at tumakbo sa mga braso ko. Ang boses niya ay malambing. Mahal, alam mo bang nag-shoot ako ng action scenes hanggang gabi kagabi kaya ka nandito para i-comfort ako. Halika, bigyan mo ako ng halik para magkarga ng enerhiya. At tumingkayad siya para halikan ako. Umiwas ako nang hindi nagbabago ang ekspresyon. Talaga? Pero bakit ang narinig ko ay nag-announce ka ng bagong boyfriend kagabi? Natigilan si Lin Yuru tapos ay ngumiti. Nagsiselos ka? Hindi naman iyon ni. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanya. Pumasok ang direktor kasama si Jing Hang. Sigu, dinala ko na siya. Tiningnan ko ng masama ang nanginginig na si Jing Hang sa likod ng direktor. Nakayuko ito at hindi makatingin sa akin. Seryosong sinabi ng direktor, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Hindi ka pababati. Doon lang tumingala si Jing Hang, nanginginig ang boses. Kuya. Guyan. Malamig kong pinutol. Tawagin mo akong si Higu. Napuno ng luha ang mga mata ni Jing Hang. Tumingin siya kay Lin Yuru. At Yuruji. Tumayo si Lin Yuru sa harap ko, kinuha ang kamay ko at marahang hinaplos. Mahal, hayaan mong ako ang magpaliwanag. Ang live stream kagabi ay isang planadong publicity stunt lang para sa drama. Sinabi sa akin ni Direk Liu na malaki ang ininvest mo rito at mahigpit ang kompetisyon ngayon kaya nagplano kami ng ganito. Nag-create lang kami ng love team, wala talagang feelings. Nagmamadaling sumingit si Jing Hang. Totoo po, sis Gu. Kagabi, nandoon din sa dressing room ang direktor at ibang staff. Pwede silang magpatunay na wala po talagang namamagitan sa amin ni Ate Yuru. Lumuhod siya sa harap ko at umiyak. Si Higyu, napakalaking oportunidad po nito para sa akin. Pwede po akong magtrabaho ng walang bayad. Huwag niyo lang po akong tanggalin, please. Nang makita ko ang lalaking umiiyak na namumula ang mga mata, ngumiti ako ng bahagya, tinatapik-tapik ang aking siko. Tinanong ko si Lin Yuru, sa tingin mo, dapat ko bang ibigay ang oportunidad na ito o hindi? Walang pakialam na sumagot si Lin Yuru, mahal, ikaw ang investor, syempre ikaw ang masusunod. Mahal, mag-shoot na muna ako. Umiiyak na niyakap ni Jing Hang ang binti ni Lin Yuru, pinipigilan siyang umalis. Yuru. Ay, hindi, Ina Lin. Pakiusapan niyo naman po si Tsigu para sa akin. Nainis si Lin Yuru. Sinipa niya ito palayo ng ilang metro. Jing, hindi mo ba nakikita na ayaw sa iyo ng asawa ko? At nandito ka pa para sumagabal sa paningin niya. Pagkasabi niyon, umalis siya nang hindi lumilingon. Hindi pa rin sumuko si Jing Hang. Gumapang siya palapit sa akin. Si Higu, nagkamali po ako. Pwede niyo po akong saktan o murahin. Pwede akong maging extra o utusan kahit ano. Basta hayaan niyo lang po akong manatili sa set, pwede po ba? Nang makita niyang hindi ako nagsasalita, sinampal niya ang sarili ng ilang beses. Mababawasan na po ba ang galit niyo? Agad na nag-iwan ng 10 mapulang marka ng daliri ang kanyang mukha. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at tinitigan. Ang kanyang mga mata ay may manipis na patong ng luha, kaawa-awa. Matagal na ako sa industriyang ito at marami nang nakilalang tao. Ang tingin niya kay Lin Yuru kagabi ay malinaw na may pagnanasa. Ayoko nang mag-aksaya ng laway sa kanya. Sinabi ko ng direkta, huwag mong pagnasaan ang mga tao at bagay na hindi para sa iyo, baka madurog ka lang. Kunin mo na ang sahod mo sa finance at umalis ka na. Tumigil sa pag-iyak si Jing Hang. Ang tingin niya sa akin ay naging matalim. Pero wala akong pakialam. Isa lang siyang maliit na gamu-gamo.
Kaya kong baliin ang mga pakpak niya anumang oras. Pag-alis ko, abala si Lin Yuru sa pag-shoot ng isang action scene. Ang kilos niya ngayon ay nakapagbigay kasiyahan sa akin. Kaya't payapa akong pumunta sa kabilang set para kausapin ang kaibigan kong si Zhao Shui tungkol sa bilyon-bilyong proyektong kailangan ng bagong lead. Pare, iligtas mo ako. Pwede bang ikaw na ang maging lead actor? Naresolba na ang problema, tumango ako. Pero narinig ko rin na ang dating lead actor ay hindi basta na lang umalis, kundi pinilit ni Lin Yuru na mag-resign para maibigay ang pwesto kay Jinghang. Natigilan ako. Mukhang hindi ganoon kasimple ang mga pangyayari. Sa opisina, nakatitig ako sa larawan namin ni Lin Yuru sa mesa. Ako ang nagpasok sa kanya sa showbiz, at ako mismo ang nagpasikat sa kanya. 5 taon na ang nakalipas, nanalo siya bilang Best Actress, ang pinakabatang nanalo sa industriya. Nang gabing iyon, hawak ang tropeo, nag-propose siya sa akin. Sa showbiz, bihira ang artistang nasa kasikatan na nag-aanunsyo ng relasyon. Nagulat ako kay Lin Yuru, pero ang tingin niya ay desidido, na para bang hindi tumatanggap ng pagtanggi. Naantig ako at pumayag sa kanyang alok. Para hindi maapektuhan ang kanyang karir, pinili naming ilihim ang aming kasal. At para bigyan ako ng kapanatagan, si Lin Yuru ay laging nagpapanatili ng distansya sa mga lalaking aktor sa labas ng trabaho. Tinawag pa siya ng mga fans na ibulaklak ng Mount Everest, malamig na parang yelo. Mahal na mahal ko ang pagiging kalmado at dignified niya sa harap ng publiko at ang kanyang nag-aalab at malambing na pagkatao kapag kami lang. Pagkatapos ng investment meeting, lampas na sa oras ng hapunan nang umuwi ako. May nakahandang candlelight dinner sa mesa. Tinawag ako ni Lin Yuru. Lumuhod siya para tanggalin ang sapatos ko. Mahal, maghugas ka na ng kamay. Tikman mo kung hindi pa rin nagbabago ang luto ko. Tumingin ako kay Lin Yuru. Ang mukha niya ay malambing pa rin tulad ng dati, pero ang kanyang mga mata ay tila may kakaiba. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ko na siya lubusang kilala. Natawa si Lin Yuru sa pagtitig ko. Galit ka pa rin? Tiningnan ko lang naman siya bilang nakababatang kapatid. Nakita ko kasing may talento siya at determinasyon. Naalala ko ang sarili ko noon. Kaya gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Ngayon, tinanggal mo na siya, at alam na sa investment circle na kinalaban ka niya. Siguradong walang kukuha sa kanya sa lalong madaling panahon. Malaking parusa na iyon para sa kanya. Saka, wala talagang nangyari sa amin. Kalimutan na natin ito, ha? Nang makita ko ang kanyang desididong mga mata, lumambot din ang puso ko. Maraming taon na kaming kasal ni Lin Yuru, at ang aming mga interes ay magkakaugnay na. Siya ang pinakamahalaga kong investment na nagbibigay sa akin ng malaking kita taon-taon. Bukod pa roon, maganda si Lin Yuru, maganda ang katawan, at marunong pang sumunod sa lahat ng gusto ko. Siya ang pinakaperpekto kong partner sa kama. Kaya, hanggat walang pisikal na nangyari sa kanila ni Jinghang, handa pa rin akong patawarin siya. Pero ang mga salita ni Zhao Shui kaninang umaga ay patuloy na umalinggaw-ngao sa aking tainga. Kailangan ko siyang gisingin sa katotohanan. Lin Yuru, alam mo bang may pagka-perfectionist ako, si Guyan? Noong pumayag ako sa alok mong kasal, iyon ay dahil sa tingin ko, iba ka sa ibang babae sa industriyang ito. Malinis ka at puro. Pero kung isang araw ay madumihan ka, madidiri ako. Hindi lang ako mag-aatubiling bawiin ang lahat ng ibinigay ko sa'yo, kundi pagbabayarin pa kita ng doble. Kinagat ako ni Lin Yuru. Ang dominante mo naman, si Gu. Pagkatapos, nawala ang kanyang ngiti at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Mahal, ang puso ko ay kasing laki lang ng kamao ko, kaya ikaw at ang pag-arte ko lang ang kasya rito. Hinding-hindi kita pagtataksilan sa buong buhay ko. Haplos ko ang kanyang pisngi at napabuntong hininga. Lin Yuru, wag mo akong bigin. Sumiksik siya sa aking mga braso, marahang naglambing. Hindi mangyayari iyon, maniwala ka sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sana nga. Pero makalipas ang ilang araw, nang bumisita ako sa set, hinila ako ni Zhao Shui sa isang tabi. Bumalik na si Jinghang sa set. Labis akong nagtaka. Nagpatuloy si Zhao Shui, mukhang kagustuhan ni Lin Yuru. Napahilot ako sa aking sentido. Mukhang may mga taong binabaliwala ang mga sinasabi ko. Sa opisina, medyo hindi mapakali ang direktor.
Isigu, ang ibinigay na papel kay Jinghang ay isang maliit na ekstra lang, ilang eksena lang. Iwinagayway ko ang aking kamay sa direktor, senyales na umalis na siya. Ang isang maliit na gamo-gamo ay hindi makakagawa ng malaking alon. Hindi ko kailangang sayangin ang oras ko sa kanya. Hayaan na siya. Nagbabala na ako. Hanggat hindi tanga si Linyuro at marunong timbangin ang mga bagay-bagay. Pero kahit na kayang ipasok ni Linyuro ang tao sa set, hindi niya kayang kontrolin ang bibig ng lahat. Pagkatapos ng taping, pinalibutan si Jinghang ang grupo ng mga ekstra. Bakit ang duwag mo na ngayon? Dahil hindi ka na lead actor, naging duwag ka na ba? Habang nagsasalita, hinubad niya ang kanyang sapatos sa eksena at ipinukpok sa mukha ni Jinghang. Sasabihin ko sa inyo, noong sikat pa siya, inutusan niya akong magdala ng sapatos niya araw-araw. Hindi niyo alam kung gaano kabaho ang pawis niyang paa, halos masuka ako sa kinain kong hapunan. Mas malala pa ang naranasan ko, no? Wala siyang sariling van para magpahinga, inutusan niya akong paypayan siya. Buong hapon ko siyang pinaypayan, halos masira na ang kamay ko. Naantala tuloy ang trabaho ko ng ilang araw. Isang ekstra ang tumapik sa pisngi ni Jinghang. Sinabi ko na sayo, pare-pareho lang tayong mga ekstra. Walang mas nakatataas. Huwag mong isipin na dahil kumapit ka sa isang sikat, pwede mo nang tapakan ang dignidad ng iba. Kaya ang mga ekstra na dati niyang inaapi ay nagsama-sama para gantihan siya. Pinilit siyang amuyin ang mabahong sapatos, pinagamit ang mga kamay at paa para magpaypay. Habang ginagawa ito kay Jinghang, dumaan kami ni Linyuro. Para siyang nakakita ng tagapagligtas, umiiyak na sumigaw, Ate Yuro, tulungan mo ako. Hindi huminto si Linyuro, hawak ang kamay ko at nakangiting nagtanong, Mahal, may bagong bukas na Japanese restaurant malapit dito, gusto mo bang subukan? Tumango ako. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang malungkot na ekspresyon ni Jinghang. Ang kanyang mga matang puno ng buhay ay naging madilim at walang kislap. Sa sumunod na kalahating buwan, abalang-abala ako. May mga bagong investment na kailangang pagdesisyunan at ang ama ko ay naospital dahil sa sakit. Nang matapos kong asikasuhin ang lahat ng ito, nagmamadaling tumawag si Zhao Shui. Guyan. Masamang balita. Nag-strike si Linyuro. Nalito ako. Nag-strike si Linyuro. Hindi naman April Fool's Day ngayon Totoo. Tingnan mo ang video, bilis. Mabilis na nagpadala sa akin si Zhao Shui ng ilang video. Ang una ay sa set, kung saan si Jinghang ay pinipigilan ng isang lalaking nakakostume at minumolestya. Base sa setup, ito ay eksena kung saan ililigtas ng bida ang isang kortesan. Maayos ang takbo ng lahat, hanggang sa lumabas ang bida na ginagampanan ni Linyuro. Sumigaw si Jinghang, manyakis. Tulong! Tulong! Hindi na inalintana ni Linyuro ang pag-arte. Sinipa niya ang salarin. Mahigpit na niyakap ni Jinghang si Linyuro, itinuro ang ekstra sa sahig at galit na sinabi, Ate Yuro. Muntik na niya akong bastusin. Natatakot ako huhu. Hinila ni Linyuro ang costume ng isang tao sa tabi at ibinalot kay Jinghang. Sinampal niya ang direktor. Direk Liu. Ito ba ang ipinangako mong camera trick? Umiling-iling ang direktor. Gagamit sana kami ng camera trick. Pero siya ang nagsabi kanina na gusto niyang maging mas makatotohanan kaya't. Mariing itinanggi ni Jinghang. Nagsisinungaling siya. Bakit ko naman gagawin iyon sa sarili ko? Itong lalaking ito, paglapit pa lang, pinunit na ang damit ko at dinaganan ako. Walang sinumang staff ang tumulong sa akin. Sigurado akong magkakasabwat sila. Isinuko ko na nga ang lead role, hindi ako kumuha ng kahit isang sentimo, bakit kailangan pa akong tratuhin ng ganito? Mayroon bang galit sa akin? Ang mga salitang iyon ay nagpagising kay Linyuro. Sinampal niya ulit ang direktor. Mga asong mapang-api. Hinubad niya ang kanyang costume at tinapakan ito. Mag-strike ako. Mabilis na tumawag si Linyuro. Kinuwestiyon niya ako. Guyan. Masaya ka bang paglaruan at apihin ang isang walang kapangyarihan na batang lalaki? Ang dumi ng mga pamamaraan mo. Nakakadiri ka. Napahilot ako sa aking sentido. Nagtataka lang ako, mag-strike ka ba talaga? Guyan, bibigyan kita ng isang oras. Gumapang ka rito at humingi ng tawad kay Jinghang, kung hindi, mag-strike ako.
Seryoso ako. Alam ni Lin Yuru na ang palabas na ito, mula sa script hanggang sa costume, ay ginawa para sa kanya. Kung mag-strike siya, mahihirapan akong makahanap ng kapalit sa maikling panahon. Nagsimula na ang buong produksyon at malaki ang gastos araw-araw. Kaya't pumusta siya na susuko ako. Bahagya akong natawa. Lin Yuru, ang inosente mo. 6 na taon na tayong kasal, pero hindi mo pa rin kilala ang ugali ng katabi mo sa pagtulog. Kung gusto mong mag-strike, mag-impact ka na at umalis sa set ngayon din. Lalong nagalit si Lin Yuru. Kapag nagkamali, hindi ba dapat humingi ng tawad? Mukhang masyado kitang nasanay. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi ka hihingi ng tawad, maghiwalay na tayo. Walang pag-aalinlangan kong sinabi, sige. Maghiwalay na tayo. Natahimik ang kabilang linya. Ang aking mga mata ay malamig at ang aking aura ay nagielo. Lin Yuru, sinabi ko na sa'yo, kapag pinagtaksilan mo ako, hindi lang ako mag-aatubiling bawiin ang lahat ng ibinigay ko sa'yo, kundi pagbabayarin pa kita ng doble. Ako, si Guyan, ay kilala sa industriya sa pagtupad sa aking salita. Kaya't hindi ko kayo palalampasin, ikaw at si Jinghang. Pagkasabi niyon, ibinaba ko ang telepono at pinatay ito. Nakatitig ako sa bintana. Ang pagsasamang akala ko'y matatag ay napakarupok pala. Pero ayos lang. Dahil basag na, basura na lang ito. Itapon na lang sa basurahan. Nang araw na iyon, binura ng official social media account ng Gihi series ang announcement tungkol sa lead actress at nag-post ng bago. Ang lead actress para sa palabas na ito ay kasalukuyang pinipili. Dito, nagalit ang mga fans ni Lin Yuru at dumagsa sa comment section. Anong karapatan niyong palitan ang lead actress? Alam niyo ba kung gaano karami ang isinakripisyo ni Ate Yuru para sa palabas na ito? Basta-basta niyo na lang siyang papalitan? Dahil malaking produksyon, pwede na kayong mang-api. Sasabihin ko sa inyo, kinalaban niyo ang mga little treasures, pangalan ng fans ni Lin Yuru, para na kayong sumipa ng bakal na pader. Hindi kami titigil. Ipaglalaban namin ang karapatan ni Ate Yuru. Huling babala namin sa inyo, maraming abogado sa fandom namin. Kung hindi nyo kami bibigyan ng makatwirang paliwanag, malulugi ang mga investor nyo. Laging mabilis kumilos ang mga fans ni Lin Yuru. Kinaumagahan, nag-post ang mga big-time fans ni Lin Yuru sa social media ng maraming video kung saan siya nasugatan habang nag-shoot ng action scenes. Inaakusahan ang produksyon ng hindi sapat na safety measures na naglagay sa kanilang idolo sa panganib. Isa itong paglapastangan sa kaligtasan at dignidad ng artista. Pagkatapos, naglabas ang Global Fan Club ni Lin Yuru ng isang legal statement, hinihiling na humingi ng tawad ang produksyon at magbayad ng 10 beses na danyos. Sa isang iglap, ang mga hashtag tulad ng #JinghangLinYuru injured, #JinghangLinYuru removed from the set, #JinghangLinYuru unfair treatment, ay nanguna sa mga social media platform. Sa pamamagitan ng matatamis na salita ng mga fans, nakuha nila ang simpatya at suporta ng maraming netizen na sumuporta kay Lin Yuru sa paghingi ng hustisya. Mayabang na tumawag si Lin Yuru. Guyan, alam mo na ba ang pagkakamali mo? Tiningnan ko ang mga video at mumisi. A list actress, hindi ko talaga alam kung saan ako nagkamali. Pakipaliwanag mo nga. Biglang nagbago ang tono ni Lin Yuru, sinusubukang magdrama. Guyan, si Jinghang ay isang mabait na lalaki. Sinabi niyang basta't humingi ka ng tawad at aminin ang iyong pagkakamali, mapapatawad ka niya. Kung susuko ka lang, tapos na ang usapan at babalik na tayo sa dati. Nang makita niyang hindi ako nagsasalita, napabuntong hininga si Lin Yuru. Guyan, gawin mo na lang para sa akin, pwede. Natawa ako. Lin Yuru, hindi mo pa rin ba nakikita ang katotohanan? Sino ka ba sa tingin mo sa akin? Nagalit si Lin Yuru. Kung ang mga mahihina ay inaapi at walang nagsasalita para sa kanila, ang mundong ito ay talagang bulok na. Dahil ayaw mong aminin ang iyong pagkakamali, huwag mo akong sisihin kung hindi ko na isasaalang-alang ang ating pagsasama. Itinuturing ba niya ang sarili bilang isang tagapagligtas? Pagkatapos ng tawag, nag-post si Jinghang ng isang mahabang sanaysay sa kanyang social media, inilista ang mga di makataong pagtrato na dinanas niya sa set. Pagkatapos, nag-post siya ng video ng panlalait na dinanas niya sa set noong araw na iyon. Ang video na ito ay iba sa ipinadala sa akin ni Zhao Shui.
Mas tuso ang anggulo, madaling pukawin ang emosyon ng publiko. Ang yabang naman ng set na ito. Tinatrato nila ang isang disenteng aktor na parang isang hosto. Grabe. Nakakatakot. Ang daming tao sa set pero walang pumigil. Kung ako ang nasa sitwasyon niya, gaano kaya ako kawalan ng pag-asa? Iminumungkahi ko sa pulisya na hulihin ang boss sa likod nito. Ang boss sa likod nito, hindi ba't si Guyan, ang chairman ng Goose Investment? Sa isang iglap, ako ang naging sentro ng atensyon, inaatake ng buong internet. Nagpadala ulit ng mensahe si Lin Yuru. Guyan, nakikita mo? Ang mga mata ng masa ay malinaw. Hindi mo pa rin ba alam ang pagkakamali mo? Ilang katok sa pinto. Pumasok ang legal team ng kumpanya. Si Gu, nakolekta na ang ebidensya ng paninira sa set at sa inyo. Nakasulat na rin ang demanda. I-file na ba natin ngayon? Tumango ako. Panahon na. Binigyan ko na ng sapat na oras ang mga payasong ito para magsayaw. Oras na para anihin ang lahat. Ayon sa aking plano, ang Kins Investment Group ay nagsampa ng maraming kaso laban sa mga fans ni Lin Yuru. Inaakusahan sila ng pag-post ng mga hindi nararapat na komento at peking video na nagdulot ng malubhang pinsala sa reputasyon ng set at ng Kins Group. Hinihiling na magbayad sila ng 10-10 milyong danyos bawat isa. Inilabas ko ang orihinal na video na lubhang naiba sa kanilang ipinost. Sa kanilang video, maraming eksena mula sa mga D-series kung saan nasugatan si Lin Yuru bilang isang karakter ang isinama. Ngayon, ang mga fans ni Lin Yuru ay natulala. Ang video ay ibinigay sa kanila ni Lin Yuru, paano ito naging peke. Makalipas ang ilang araw, ang mga big-time fans na kinasuhan ay lumabas at binaligtad ang kwento. Inilabas nila ang kanilang mga chat record kay Lin Yuru, pinatutunayan na ang video ay galing kay Lin Yuru, at siya rin ang nag-udyok sa kanila at nagsabing mag-post sa social media para guluhin ang isip ng publiko. Hindi lang iyon. Matapos silang kasuhan, si Lin Yuru, ang utak sa likod ng lahat, ay biglang naglaho, hinayaan silang makasuhan at pagbayarin ang danyos. Ang mga fans na iyon, na nagtiwala sa artistang minahal nila ng maraming taon, ay hindi inaasahang sinaksak sa likod. Ang sitwasyon ay biglang bumaliktad. Nagalit ang mga netizen. Ginawa akong tanga. Akala ba ni Lin Yuru nakakatuwa ito? Anak ng kahit hindi ako fan niya, akala ko'y positibo ang imahe niya. Hindi ko akalain na lolokohin niya ako. Pakiramdam ko, pati yung sinabi niyang tinanggal siya bilang lead actress ay isang sabuatan din. Nang makita ko ang mga komento, alam kong ito na ang tamang panahon. Agad na naglabas ang official social media account ng D-series ng dalawang video. Ang una ay ang video kung saan nagwala si Lin Yuru sa set at sinabing mag-strike siya. Ang pangalawa ay ang totoong video ng panlalait kay Chu Tianming, pangalan sa naunang bersyon ay Jing Hang. Noong una, nang bigyan ni Lin Yuru si Chu Tianming ng papel bilang isang kortesan sa ihong courtyard, ito ay isang paraan para pasikatin siya. Ang papel na ito ay may magagandang costume at makeup at mayroon pang eksena kung saan ililigtas siya ng bida na lalong magpapatatak sa isipan ng mga manonood. Para protektahan si Chu Tianming, sinabi pa niya sa direktor na dapat ay camera trick lang ang gamitin. Nakita ng direktor na gustong pasikatin ni Lin Yuru si Chu Tianming, kaya sa mga rehearsal, gumamit sila ng camera tricks. Ngunit bago ang aktwal na take, iminungkahi ni Chu Tianming na gusto niyang imag-alay para sa siningki at gawin ito ng totoo. Habang nag-iisip ang direktor, ginamit ni Chu Tianming ang pangalan ni Lin Yuru para alisin ang pag-aalinlangan. Sabi ni Ate Yuru, bilang isang profesional na aktor, dapat ay may profesional na pananaw ako. Ang aktor na kapareha niya, na may gusto sa kanya, ay natural na sumunod sa kanyang hiling. Nang lumabas ang dalawang video, hindi lang ang mga netizen ang nagkagulo, kundi pati si Lin Yuru. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Chu Tianming, puno ng galit ang kanyang mga mata. Sumigaw siya, Chu Tianming. Bakit mo ginawa ito sa akin? Ang saya-saya mo bang paglaruan ako na parang tanga? Ate Yuru, pakinggan mo muna ang paliwanag ko di. Kumunot ang noo ni Chu Tianming, bumuhos ang luha na parang biktima ng malaking inhustisya. Sa isang iglap, natawa si Lin Yuru. Ang ekspresyon na ito ang nagpaniwala sa kanya ng lubos kay Chu Tianming na siya ang biktima at ako ang pinakamasamang salarin. Magpaliwanag ka. Gusto kong marinig ang lahat.
Ate Yuru siya ang unang nang api sa akin. Isang salita lang ni Guyan, tinanggal na niya ako sa set. Nagmakaawa na ako sa kanya ng husto, bakit hindi niya pa rin ako kayang patawarin? Ate Yuru, alam mo ba? Matapos niya akong tanggalin sa set, natakot ang ibang direktor na madamay, kaya ayaw na nila akong kunin. Mayaman siya, makapangyarihan, mataas ang tingin sa sarili, walang inaalala. Pero ako, nagsisimula pa lang ako. Sinira niya ang buhay at kinabukasan ko. Maliban na gumanti ako. Lalong naging emosyonal si Chu Tianming habang nagsasalita, galit na inaakusahan ako. Sinampal siya ni Lin Yuru. Kaya ginamit mo ang awa ko sa'yo para itutok ang kutsilyo sa pinakamamahal kong tao. Nanginginig siya sa galit. Hinila niya si Chu Tianming para humingi ng tawad sa akin. Ngunit hindi man lang sila makapasok sa tarangkahan ng bahay ng mga kin. Naglagay ako ng ilang malalakas na bodyguard sa pinto. Galit na sumigaw si Lin Yuru, tumabi kayo. Bahay ko ito. Anong karapatan niyong harangan ako? Hindi umimik ang mga bodyguard, hindi man lang siya tiningnan. Aba, ang galing niyo. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Ang ingay. Itapon niyo siya palabas. Nakatayo ako sa ikalawang palapag, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Nang makatanggap ng utos, sinunggaban ng mga bodyguard si Lin Yuru sa liig at inihagis sa gilid ng kalsada, 100 metro ang layo. Hindi sumuko si Lin Yuru, gumapang siya pabalik. Mahal, alam ko na talagang mali ako, niloko lang ako ng demonyong iyan. Nakita ko siyang minumolestya, kaya naawa ako, kaya ako nakagawa ng mga bagay na hindi pinag-isipan. Ngayon, buong internet ang galit sa akin, natanggap ko na ang parusa ko. Ituring mo na lang itong kabayaran sa galit mo, mahal, patawarin mo na ako, please. Sa loob lang ng ilang araw, nagbago si Lin Yuru. Nawala ang kanyang dating pagiging mahinahon at elegante, naging isang babaeng palengkera. Kahit ang pagtingin lang sa kanya ay nakakadumi na ng mata. Ibinigay ko sa aming butler ang divorce papers para ibigay kay Lin Yuru, kailangan niyang umalis ng walang dala. Nagwala si Lin Yuru sa labas ng pinto. Sa loob ng maraming taon, hindi pa ba sapat ang sakripisyo ko para sa pamilyang ito? Bakit kailangan kong umalis ng walang dala? Guyan, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Ngumisi ako. Payo ko sa'yo, pumirma ka na lang. Kung hindi, sisiguraduhin kong mawawala sa'yo ang lahat. Galit na pinunit ni Lin Yuru ang kasunduan. Guyan, gusto mo akong iwan? Hindi mangyayari. Malibang mamatay ako. Nang gabing iyon, naglabas ng anunsyo ang Kins Group at mga subsidyary nito. Dahil sa negatibong epekto ni Lin Yuru kamakailan, tinatapos na ng grupo ang lahat ng business partnership kay Lin Yuru at hahabulin ang danyos sa paglabag sa kontrata. Ang mga brand na dati nag-aalinlangan ay mabilis na kumilos, sunod-sunod na naglabas ng mga anunsyo ng pagputol ng kontrata at paghahabol ng danyos. At dahil mayroon kaming prenuptial agreement na nagsasabing hiwalay ang aming mga ari-arian bago at pagkatapos ng kasal, nangangahulugan itong tuluyan ng bangkarota si Lin Yuru. Sa inuupahang apartment ni Chu Tianming, walang tigil ang pagtunog ng telepono ni Lin Yuru. Lahat ay galing sa malalaking brand at film investors, nagpapadala ng mga termination agreement at demands for damages. Sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang tinalikuran ng mga mayayaman. Tumawag ang mga magulang ni Lin Yuru at sinigawan siya. Pinagtaksilan mo si Ayan para sa lalaking iyan. Sino ang pinasasalamatan mo sa ginawa mo? Huwag mo nang sabihin sa labas na anak kita. Itatakwil ka na namin. Ito ang huling dagok na hindi na kinaya ni Lin Yuru. Ibinaba niya ang telepono, kumuha ng kutsilyo sa kusina, at walang emosyong isinaksak sa puso ni Chu Tianming. Pagkatapos, kinitil niya ang sariling buhay. Nang may umalingasaw na mabahong amoy mula sa apartment, sinira ng mga pulis ang pinto at kinuha ang kanilang mga bangkay. Nang matanggap ko ang tawag mula sa pulis para kilalanin ang bangkay, napaisip ako. Kung pinili ni Lin Yuru na maniwala sa akin, mag-iba kaya ang kahihinatnan? Pero walang tikong-ti sa buhay at hindi na maibabalik ang buhay. At ang pag-ibig ang pinaka-hindi garantisadong bagay. Sa aming hinaharap, kahit walang Chu Tianming, maaaring may ibang lalaking darating. Pumili ako ng magandang libingan para sa kanya at hiniling na sana'y maging masaya siya sa kabilang buhay.